Ito naman po ay ating modelo para sa relihiyong Sikhismo, ang mga turo at paniniwala niya. Ako ay isang Sikh at ang aking relihiyon ay Sikhismo. Itinatag ito ni Guru Nanak. Ang tawag namin sa aming mga lider ay Guru. Naniniwala kami sa isang Diyos. Para sa akin, ang pangalan ng Diyos ay walang hanggang katotohanan. Granth Sahib ang tawag namin sa aming banal na aklat. Ilan sa aming mga kautusan ay mga pagbabawal sa mga lalaki na makipag-ugnayan sa mga babaeng Muslim, paglalagay ng katagang sing sa lahat ng pangalan, pagbabawal sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, at pag-uutos sa lahat ng mga Sikh na panatilihing mahaba ang buhok at balbas, at pagsusuot ng pulseras na asero sa kanang braso. Ngayon, ang mga turo at paniniwala ng relihiyong Sikhismo. Ito naman po ay ang ating modelo para sa Budismo at ang kanyang mga turo at paniniwala. Ako ay tagasunod ng Budismo. Relihiyong Budismo ay itinatag ni Siddhartha Gautama. Nasumpungan niya ang tinatawag na 4 na dakilang katotohanan. Ang 4 na dakilang katotohanan ay ang buhay ay pagtitiis, ang pagdurusa ay bunga ng pagnanais na mabuhay at ng pagnanasa. Maaring wakasan ang pagdurusa kung pipigilan ang pagnanasa. Magwawakas ang pagdurusa kung susundin ang 8 luping landas. Ang 8 luping landas ay nahahati sa 3 kaisipan. Ito ay ang kaisipang moralidad, disiplina sa sarili, at karunungan. Mayroon ding 5 kautusan ang mga Budismo. Ito ay ang huwag pumatay ng alinmang may buhay, huwag kunin ang hindi ibinibigay sa iyo, huwag magsalita ng kabulaanan, huwag uminom ng inuming nakalalasing, at maging malinis sa pamumuhay. Ngayon po ay alam niyo na mga paniniwala at turo ng Budismo. Ito naman po ang ating modelo para sa Confucianismo, ang kanyang mga turo at filosofiya. Ako'y isang tagasunod ng Confucianismo. Ang Confucianismo ay kaisipang hango sa mga itinuro ni Kung Fu o ni Confucius. Si Confucius ang kinikilalang pinakadakilang pilosopo ng Sina. Itinuro niya ang kahalagahan ng pagtataglay ng mga katangian ng kagandahang loob, kabanalan, kagandahang asal, karunungan, debosyon at katapatan. Ang paborito niya sa lawikain ay ang gintong aral. Ayon sa kanya, ang kaayusan ng lipunan ay nakasalalay sa 5 fundamental na ugnayan. At ayon din naman sa kanya, ang kaayusan ng pamilya ay ang siyang magiging larawan ng isang matatag at maayos na lipunan. At habang tumatakbo ang mga dinastiya sa China, naging bantog ang bansang ito sa paggawa ng mga palayok gamit ang porselana at sa pagtataglay ng mga katangian at kahusayan sa paggawa ng kaligrafiya. Nalaman na po natin ang mga turo at paniniwala ng Confucianismo. Ito naman po ay isang modelo para sa relihiyon ng tao mismo, ang kanyang mga turo, paniniwala at filosofiya. Ako ay tagasunod ng Taoismo, na ang kinikilalang tagapagtatag ay si Lao Tzu ng China. Ang mga doktrina at turo ng Taoismo ay nakapaloob sa kanilang itinuturing na banal na aklat, ang Tao Te Ching. Ang kahulugan ng tao ay paraan ng kalikasan na siyang batas ng sanlibutan. Ayon kay Lao Tzu, kapag ang individual ay nabuhay ayon sa tao, magiging natural at simple ang buhay nito. Walang magnanasa sa kapangyarihan at ang lahat ay magpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Kaya naniniwala ang mga Taoista na ang pinakamahusay na pamahalaan ay ang walang gaanong paghihigpit, yung mapagbigay at nagbibigay laya sa mga tao. Ngayon po ay alam na natin ang mga turo, paniniwala at filosofiya ng Taoismo. Ito naman po ang ating modelo para sa relihiyon ng Shintoismo, ang kanyang mga turo, paniniwala at filosofiya. Ako ay isang Hapong tagasamba sa Shintoismo o
o ang ibig sabihin ay landas ng mga kami o ng mga Diyos. Ito ay pinaghalong animismo at pagsamba sa kalikasan. Naniniwala kami na may nananahang kami sa lahat ng bagay, may buhay man o wala. Nalinang namin ang pakikitungo sa emperador at pamilya nito, ang tinaguriang imperial family. Ang emperador ay hindi lamang lubhang iginagalang kundi sinasamba. Bunga ito ng paniniwala na ang emperador ay inapo ng Diyos at Diyosas at sila ay sinugo sa lupa upang mamuno. Dito nagugat ang teorya sa politika na divine right theory o mandato ng langit hinggil sa pamumuno. Ang batayong prinsipyo ng aming relihiyon ay nakalinang sa amin ng mataas na pagpapahalaga sa likas na kapaligiran at sa pamumunuan ng bansa. Napatanyag din namin ang dalawang klase ng tula na Hoku o Haiku at Tanaka. Sa amin din sumikat ang mga dulang No at Kabuki. Alam po natin ang mga turo, filosofiya at paniniwala ng Shintoismo. Saang mga bansa nagmula ang mga dakilang relihiyon na magpahanggang sa kasalukuyan ay sinasamba at sinusunod pa rin. Umusbong ang Zoroastrianismo sa Persia. Ang Judaismo at Kristyanismo naman ay nagmula sa Israel. Ang Islam ay sumilang sa Arabia. Ang Sikhismo, Hinduismo at Budismo naman ay umusbong sa India. Ang Confucianismo at Taoismo ay nagmula sa China at ang Shintoismo ay sumilang sa Hapon. Sa anumang mga bansa nagmula ang mga sining na umusbong noong sinaunang Asya. Panitikang Asyano. Sa Palestina o Israel-Jordan ngayon, nagmula ang pinakamabiling aklat sa buong mundo. Ito ang banal na aklat o ang Biblia ng mga Kristiyano. Samantalang ang mga Arabo naman ang nagsulat ng Arabian Nights, ang pinakapopular na kalipunan ng maikling kwento na naisalin sa wikang Ingles. Sa Persia naman sumikat ang Shahnameh, isang dakilang epiko na ang ibig sabihin ay aklat ng mga hari. Ang pinakamatanda at sagradong panitikan naman sa India ay mababasa sa 4 na aklat na tinatawag na Vedas. Ang pinakatanyag naman nilang mga epiko ay ang Mahabharata at Ramayana. Sa kanila rin nagmula ang chess, sistemang desimal at pagtuturo ng moralidad sa pamamagitan ng pabula. Ang pinakamahalagang ambag naman ng China sa panitikan ng daigdig ay mga aklat na kinapapalooban ng mga turo at filosofiya ng pinakadakilang pilosopo ng China na si Confucius. Nandiyan din ang Tao Te Ching ni Lao Tzu. Ang mga Hapon naman ang nagpatanyag sa mga tulang Tanaka at Hoku o Haiku. Sa kanila rin nagmula ang mga dulang No at Kabuki.